Kinakabahan daw ang Department of Energy na baka magkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Sakaling mag-atubili na sa kanilang negosyo yung mga tinatawag na generating company o yung mga kumpanya na nagsusupply ng kuryente. Bunsod yan ang epekto ng muling pagpapalawig ng Korte Suprema sa temporary restraining order sa dagdag singil na Meralco. Nakatutok si Julio Segovia. Sa indefinite TRO ng Korte Suprema sa power rate hike noong Disyembre, damay pati ang mga generating company na nagsusupply ng kuryente. Ibig sabihin, hindi rin nila makukolekta ang utang ng mga distributor gaya ng Meralco na kumuha sa kanila ng kuryente noong Nobyembre kung kailan isang buwang nag-maintenance shutdown ng Malampaya facility. Ang kinatatakutan ngayon ng DOE, baka raw magdalawang isip na ang mga generating company na palawigin pa ang kanilang negosyo at hindi na magtayo ng dagdag na planta. Kasunod ng indefinite extension na inisyu ng Korte Suprema sa umiiral na TRO sa power rate hike noong Disyembre. Pag nagkataon, apektado nito ang supply ng kuryente. Ang worst scenario na nakikita ko is they run out of fuel. Ang expansion nila at ang repair ng mga nag-crack-crack na mga turbina, ang worry ko na wala na silang pangpaayos. Kung tutuusin, pansamantalang ginhawa lang daw ang TRO extension sa consumers dahil nakabitin lang naman ang power rate hike na ayon sa ERC hindi dapat humigit ng 50 centavos imbes na higit 4 na piso. Kaya ang mga militante, bagaman ikinatuwa ang indefinite extension ng TRO, ang tuluyang pagbasura pa rin sa ipinatigil na taas singil noong Disyembre ang kanilang giit. Ang tinitiyak lang ng Department of Energy, di makararanas ng brownout ang Luzon hanggang matapos ang panahon ng tag-init. Balik operasyon na kasi ang karamihan sa mga plantang nag-maintenance shutdown. Kabilang ang Malampaya Natural Gas Facility na sumailalim din sa pagkukumpuni nitong Semana Santa. We don't see any yellow alert. Matatapos yung April for the entire May. At araw-araw kami nagdunobina as part of the DOE contingency plan. Okay? Na walang babagsak na planta. 2 unit na lang ng Calaca Power Plant ang hindi pa rin tumatakbo. Pero kaya naman daw tugunan ng Malaya Thermal Power Plant na laging on standby sakaling humigpit ang supply ng kuryente. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.